rinig na rinig naman talaga namin ang energy ng San Juan mula sa sigaw ng mga tao at pati na rin sa tambol ng mga communities na nakikita natin dito ay patuloy lamang ang aksyon ng ating Grand Finals as we head on to game number 5 of Team Falcons versus Team Liquid Philippines. Back-to-back wins ang ating natunghayan mula sa Team Liquid para simulan ang serye at back-to-back wins naman ang naging reply ng Falcons. Diba, hanggang ngayon ay tabla pa rin ang scoring nito magkabilang kupunan na to. Dito natin makikita na dikitan lang talaga ang mga Titans eh. Oo, ayaw magpatalo talaga pare. Kaya sinasabi ko sa inyo, habang tumatagal itong series ito, lalong kinakabahan yung ibang regions na nanonood ngayon. And shout out of course sa mga guests natin from other regions watching live in San Juan. We hope you are enjoying the show and we hope that you tell the story of what you see here in San Juan sa mga kababayan yung pag-uwi nyo dyan. Dahil panigurado ay kakaiba yung mga kwento na mga tatala nyo. Ang ganda ng MLBB na to. Sobrang kakaiba, men. Feeling ko pag tumanda yung mga nanonood ngayon sa ibang region, ikakwento nila to sa mga apo nila. Alam mo, nung araw, itong horror story to Alam mo, nung araw nanonood ako, MPL Philippines Season 17 Grand Finals. Nagtapat yung dalawang Titans. At inisip namin na dalawang teams na ito ay makikita namin sa Paris. Oo nga eh. Naglalaro pa kaya, ang tanong ko dyan, naglalaro pa kaya si Carl nun? Si Carl, ang lala ni Carl noon. Carl, baka gusto mong mabigay ng stat board. O paano kaya kung umabot tayo sa punto na MPL Season 35 na tapos si Carl Dizzy ay siya ang unang jersey na i-retire dito sa taas. Ibababa, no? Iaangat. Ay, aangat. Alam mo, dapat talaga, pre, yung logo, yung icon ng MLBB sa game, palitan ni. Lagyan na nila yung mukha ni Carl dun eh. Tapos ano, no, at that point, ilang sports car na nakaraan, ilang MSC na. And the same could be said siguro, para kila Flap, kay Ogwen. Alam mo siguro at some point in time na tumagal na talaga ang MPL Philippines ay magkakaroon na ng museo ng mga napaka malalaking laban between these two teams. At ngayon babalik na po tayo sa Land of Dawn muli. Ito po ay Game 5 ng ating Grand Finals para sa Season 17. 2-2 na po ang ating score at dalawa pa ang kailangan ng parehas sa kupunan para manado at maiuwi ang Immortal Cup para sa Season 17. Alam mo, ang pinaka-importante dito ay walang Fred rin na pinag-agawan ang Team Liquid at ang Falcons. Bagong atake ang ating makikita ngayon. RTZ with that Leo Mord. And si Kyle, feeling ko, kanina pa siya nangangati na kumuha din ng suyo eh. Yeah. Ano na to, bumalik na tayo sa S17 meta. Ayan na. Kanina, tumutrobak tayo ng mga meta ngayon. Ito yung totoong S17 meta. May Pakito, may Suyo, may Leo Mord. Tapos Claude Harit na naghahari sa gold lane. Oo, parang ito rin yung mababalikan natin bilang, I think this was something na sobrang familiar tayo during M7 as well. Kasi parang ito yung laging nangyayari nung pinapanood natin ng Aurora. Pero mukhang magkakaroon na ng konting poke lamang dito sa mid lane. At wala pa naman tayo nakikita ng mga big invades mula sa pares na kupunan. Parang tindi ni Teddy Kanina pa niya nakukuha yung gold grab gamit yung Art of Thievery nung Claude. Tulad na napag-usapan natin kanina, ang hirap nakawan ng isang Harit ng gold grab, lalo na pinataas yung damage yan. Wow! Flicker. Massive flicker burned bago magsimula ang unang bagong tayo dyan. Team Falcons may maliit na kalamangan. In fact, malaking kalamangan sa upcoming Turtle. Yeah, okay, magle-level 4 na rin kagad itong si Flap. So ngayon, mag-aantay lang. May na-miss na nga na isang minion itong si Sanford. Baka nga di nila i-rush tong Turtle for Team Liquid Philippines. In fact, Team Falcons yung may hawak ng pwesto sa Turtle. Nasa kanila lahat ng prio. Babalik yung Esmeralda sa lane. Hindi pwede pakita si Flap kasi mazuzone siya nung Esme. Baka yung sikto ng TLPH. Oo. At ayun na nga yung pinag-uusapan natin kanina na napakahirap talagang labanan ng Harit sa Gold Crab. Pero TL pa nga ang magsisimula ng unang pagong kahit lugi sila. Ganyang katapang yan Ngayon si Sanji ay dumive na rin. Aray ko po! Ang kanilang bibigyan na pinito ng Momentigal para lang makabakas. Makukuha na rin ang Team Liquid Philippines ang pagong. Sabay sila pa nga magdadive dito. Ogwen with a flicker. Ngayon nagamit yung river manipulation. Wala namang mamamatay para sa cavalry. Pero ang importante, nakuha nila yung pagong. At in-establish natin na dahil may lamang sa XP ang Team Falcons kanina ay dapat sila ang lamang sa pagong. Pero paano nakuha ng Cavalry ang first minor objective? Sa dinami-dami ng laro ni Carl Tizzy, feeling ko kabisado niya na to.
dumaan siya ng mid. Clear niya yung wave nung Zushin para madala niya yung kabayo tsaka yung Zushin sa mid turtle. And alam kasi nila nagki-clear pa yung Esmeralda sa itaas. So nauna silang umabante dun sa pwesto ng Pagong and na-kick nila si Kyle sa mga bushes. Oo, tapos ang grabe din yung burst na pinakita ni Sanford. No, talagang alam nila yung target. At ngayon, Team Falcons naman na magbabawi, naghahanap ng paraan na ma-equalize ang larong ito. Maliit na kalamangan para sa Team Liquid Philippines as we enter the 3-minute mark. Hindi naman tayo makakita ng lane aggression mula sa parehas na kupunan para nag-aantay lang ata ng mga objective fights sa parehas. Similar to sa game number 1 kung saan sa Turtle mangyayari lahat ng aksyon. Pero for Team Falcons, nakita na nila yung pressure and yung aggression ng TLPH kanina. Imagine mo, unang bungad ni Sanji ulti agad. Oo. Walang sabi-sabi, no? Wala nang pasabi-sabi. Walang lantern, ulti ka agad eh. At kapag ganun kasi parang mapapwersa ka na rin mag-react eh. Kumbaga, sabihin na lang natin, makita mo, biglang mag-all-in yung mid laner ng kalaban. It also sends a message na parang, magko-commit na sila dito. Oo, tsaka yun yung naging reason. Oh my goodness, napakahapte. Purify yung nagamit ni Flap. Si Ogen ngayon ay atras. Si Kyle ay magre-react na rin sa ginagawang aggression ng Team Liquid Philippines. Atake niya itong sa lagubang pero ilang segundo na rin lang ay magsisimula na rin yung magiging laban natin sa ikalawang Pagong. At napakabuti na hindi namatay si Flap doon. Mabibigyan pa rin. Naka-strike ay nagamit. Ogen ay lalapit na rin. Buti na lang ay nandun itong si Sanji para mabugaw itong si Ogen at babalik sila dito sa Pagong, ha? Grabe yung turtle prayo ng TL, men. Hindi lang yung Pagong ang pinaglalaban nila, pati yung pwesto ng mga bush and umabante kasi. Yung ibang members dito ng Team Falcons, Sanford finds a punish pero nag-iba naman yung atensyon ng Team Falcons. Parang ang gusto nilang patabain ay yung Harit na lang. Kinonsit na nila yung mga neutral objectives. Sabi nila, importante na lang na patabain natin yung Harit kasi Suyo Harit naman sila. May paparating silang power spike. Once na matapos na yung mga items ng Suyo at pati na rin ng Harit. Oo, and kung tutuusin, no, kahit sabihin natin nabibigyan ng espasyo si Super Marco na makapag-farm, mukhang naging napakalaki ng lamang ni Teddy dito in terms of gold. 400 gold despite no actual trades in terms of kills. Saan ba nanggagaling yun? Purely gold crab lang ba? Kanina kasi yung turtle na nakadaan si Teddy doon sa may mid lane. So mas marami siyang wave na clear versus Super Marco. And meron din siyang nanakaw na 2 crab if I'm not mistaken. 2 gold crab laban kay Super Marco. That's very big actually for the Cloud. Oo, parang plus 150 din yun. Almost 200 gold na nadagdag. Yep. Kaya naman ang Team Liquid Philippines ngayon ay lamang ng 1,000 kontra Team Falcons. Pero katulad ng sinabi ni Midnight, grabe na ang binibigay ng pagmamahal dito kay Super Marco dahil yan ang inaantay na power spike ng Team Falcons para makapalag. Kailangan nilang gawin yan eh. And makikita din natin na sobrang matiisin itong si Teddy. No, kanina pa siya dinadahalaw. Naagaw na naman! Naagaw na naman yung gold crab, pre! Paano mo nagagawa yun? Paano? Oh my God, na-force pa yung Purify Flap! Okay, Falling Star Moon na kompo na untog pa siya. Isasayaw niya lang ng panandalian. Oy, naka-shield! Siya dito ni Sanji. Natawag na rin si Barbier. Papasukin na ni Carlito! Si Flap ay kikitili na rin nila. Nakadalawa si Sanford. Okay na makakapatay din. Pero nandun yung Glory Spot. Hahabulin na dito si Haji. Flicker ay na-force na rin. Pero pupunta dun si Ogen. Poproteksyonan lang niya itong si Haji. Ang tanong ay makakatakas ba siya si Sanford? Ay nag-aabang din ang pagkakataon para makabuelo. At nandun yung kanyang mga jab. Pagka-time na rin dito si JP. Nagamit yung Revitalize. Oh my God! At eto na naman ang ginagawa ng Team Liquid Philippines. Na-online na naman ang Liquid Stampede. Sinundan na ni JP ang lahat ng mga targets at pinagsasapak ni Sanford. We're back to game number 1. Galit na si Sanford. Raging Sanford na yung nakikita natin. And si Carl TZ, tere-derecho yung lakad sa harap ni Flap tsaka ni Kyle. Tinanggal niyo pala yung mga TZ niyo, ha? And with that, ang uli Pagong ay hahawakan na ni Carl TZ at mukhang ibibigay na rin ito ng Team Falcons sa walang balak na mag-contest. Kaya naman all 3 turtles ay mapupunta sa kamay ng Team Liquid Philippines. That's a perfect turtle take para dito kay Carl at Team Liquid. Wala naman ata mauubutan pa kundi ang green cap. Kaya naman makakaagaw ang side ng Team Liquid Philippines. Pero lahat ng mga buffs ay makukuha pa rin ng Falcons. Tatlong miyembro ang nag-aabang dun sa itaas sa bahagi. Pero nandun yung Valkyrie Cave habang sasama na rin dito si Sanji. Crimson Beacon ay nagamit. Pero hahabulin niya dito si Flap. Ang mabibitbit ay itong si Ogen. Pwede pa lumaban si Sanford! And Sansandu is doing it! Pero nandito yung pag-ipit. Sandwich play mula dito kay Carl TZ. Si Haji ngayon ay mabibigyan. Buhay pa ba siya? Hindi! Kasi makakabayo din siya dito ng Team Liquid Philippines at nakadalawa na agad ang gold! At
si Sanford ay nakakuha pa ng isa. Super Marco, pipilitin niya sana na sumama pa. Kailangan magiging problema, wala na siyang kaakibat pa doon sa itaas na bahagi at sasamantalahin ito ng TL. At katulad ng sinabi ni Midnight, para tayong pinalik sa game number 1. Team Liquid Philippines, tuwing may skill ay naghahanap ng makikitil. At mukhang nahanap nila ang Falcons ng isa-isa doon sa may bandang itaas. It comes down to the numbers game para sa TLPH and Sanford and Carl TZ. Kanina pa sila nagpapunish. Kanina pa magkasama yung Pakito at Leomord. Pag-click namin KDN nila pre, 7. Aray ko, Ogwen. Okay, Ogwen makaka-atras pero hindi ata makaka-atras. Si Flap dahil siya'y nabitbit din. Oh, Tuloy-tuloy wow! lang kapag kukuha dito ni Saji. River Manipulation magagamit ni Haji. Ngayon, aatras na muna ang 5 kabalyero. At masayang-masaya sila sa mga nakuha nila. Masayang-masaya talaga ang Team Liquid Philippines dahil lamang na sila ng 7,000 kontra Team Falcons at masisilip natin sa ating Infinix in-game equipment. 6,000 gold ang hawak ni Sanford kumpara sa 3.7 dito ni Flap. Pare, parang ang kalaban ni Sanford at ni Carl TZ yung isa't isa. Ayaw nilang ayaw nilang magpahuli sa farm, ayaw magpahuli sa KDA. Kaso si Carl TZ umalakak ng konti. Lamang siya ng isang kill kay Sanford, pero ang storya ng game na to, again, it's back to game number 1. Nakaisa lang yung Team Falcons, pero hindi na sila makaharap ng play laban sa Liquid. At imaginein mo, itong Lord na ito ay mukhang kinailangan ng i-concede din ng Team Falcons dahil nga nasimulan na maaga-aga si Sanford ay hindi na nga sasama. Hahawakan pa ito ng Team Liquid Philippines at naghahanap na ng play ng Team Falcons. Ano kaya ang pwede nilang maging trade dahil Lord secured na ito para sa TL? Walang maharap na trade pare, kasi kahit si Sanford alam niya pwede magpunta ng top yung Team Falcons, pero if kailangan yung depensa, nandun siya. And if you're TLPH, nasa sa'yo lahat ng tempo sa mapa. For Team Falcons, sila naman yung hindi makahinga. Bawal kang kumurap kapag kalaban mo ang Liquid. Yan o, si Teddy nga ay lumalapit na. Ogwen! Okay, binibig lang Aray ko. sila. Itong si Ogwen Flicker. And na-force na rin kagad. Napakaaga nito. At wala pang base siege na plano ang So, Team Liquid Philippines. Pero sa Sanford, si Sanford sa itaas ay tuluyan na nga makakabasig ng tore. Oo, makakukuha pa rin nila yung gusto nilang makuha doon. That's a flicker burn mula dito kay Ogwen at hindi pa nga nakakarating yung Lord doon sa may bandang ibaba. Kung kanina ay back-to-back wins ang pinakita ng Team Falcons, mukhang gusto din ipakita ng Team Liquid Philippines na sila muli ang mapupunta sa match point. Again, tutupo ang ating serye kung sinong mananalo dito ay match point na para sa championship ng Season 17. Okay, may Lord sila nakasama. River Manipulation, nilatag na dito ni Haji. Masyado malalim ito si JP. Paubos na rin yung kanilang mga wave. Pero nandun yung stop and bind trick him. Pero Blazing Duet naman! Mula kay Teddy, nag-atras na ng Falcons dito. And Sanford with a kill. Siya ay godlike na. Isa-isahin na nila ang mga miyembro dito ng Falcons. Dalawa na kagad tumumba. Kasama itong si Kyle. Susubukan ni Supermarket na madepensahan. Pero base lock na si Teddy. At ang buong kupunan ng Team Liquid Philippines. Pero mauubusan ata sila ng mga wave dito. Meron pa naman sa itaas na bahagi. And nabulang sinisigaw. May wave na nakapasok! At match point na ang Cavalry! Isa na lang ang kailangan ng Team